tayo bilang pagsunod dun sa ating tradisyon, tayo po ay darako naman sa Advent of Peace. At ang pamagat po ng ating pagbubulay ngayon ay Finding Rest in Christ. No? So, as we enter this Advent season, no? Ang alam naman natin, no, na ang ating Panginoon is the Prince of Peace. At ang propesiya na binanggit, no, napakarami pong propesiya na binanggit sa pagdating ng ating Panginoon. Ngunit isa po doon sa mga binanggit na propesiya ay siya ay tatawaging prinsipe ng kapayapaan. So ang ating pong teksto ay matatagpuan natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. Basahin ko po sa English at basahin ko din sa Tagalog. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sa Tagalog po, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Tayo po ay sumandaling po at manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, muli po maraming salamat sa pribileyo na kami ay dinako mong muli. Wala man po kami sa aming nakagis ng lugar, dito po kami sa taas at wala po doon sa mismong church, Panginoon, ay maraming salamat dahil hindi niyo po hinayaan na hindi kami makapagdaos ng gawain. Salamat po sa presensya ng bawat kapatiran. Tunay nga po, Panginoon, na ang presensya po ng bawat isa sa tuwing araw ng linggo po ay isang pagpapala sa aming Panginoon nang makita ang bawat kapatiran na linggo-linggo kami nagkakasama-sama. Panginoon, sa aming pong mensahe na aming maririnig, buksan niyo pong aming mga puso't isipan, makita namin ang aming kalagayan, at makita namin, Panginoon, ang refleksyon, ang aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming panalangin na puno ng pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, when we talk about peace, no, ay meron po tayong tatlong puntos na i-discuss sa hapong ito. Una po is the nature of Christ's peace. No? Ano ba yung nature ng peace? No? Peace, ito po yung tinatawag natin peace of God. No? Yung peace of God na tinatawag natin ay hindi po ito yung peace na porket walang kaguluhan, no? World peace. No, sa mga beauty contest, ano yung sinasabi lagi? World peace, or ganyan, no? Laging binabanggit. Ano daw yung mga magiging advocacy. No? Narinig lagi natin yun. May mga advocacy about world peace. Pero yung peace po na kayang i-offer ng mundo ay hindi po yun yung peace na ibibigay o ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang sabi nga po dun sa John 14:27, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. No? Ibang kapayapaan po ang sinasabi o ibinibigay ng Diyos sa atin. So mga kapatid, as we reflect our lives, no, bilang mga mananampalataya, ang peace po na ito ay yung peace na meron tayo once we receive our Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Ito po yung peace na iyon. At tayo bilang mga mananampalataya, ay ito po ay bahagi ng regalo. Dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa atin, ibinigay na regalo ang ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan, meron na po tayong peace. Ito po yung peace na we are destined to be
punish. No? Tayo po ay nakatadhana para maparusahan dahil po sa ating mga kasalanan. Ngunit ito pong peace na ito, dahil sa ating Panginoong Hesus, ay nagkaroon po tayo ng kapayapaan. At bahagi po niyan ay yung peace of God, no? Na yung assurance, no? At ito po ay nakaugat sa ating mga pananampalataya. Diba? So, minsan ang topic ng peace o ng kapayapaan, kung titingnan natin ay napakasimple. No? Bagaman ito ay very broad, napakasimple, pero ang problema po sa peace ay yung application. Diba? Napakahirap po i-apply ang kapayapaan, lalong-lalo na sa panahon nitong ganito ang ating kalagayan. Diba? Pahirap ng pahirap ang mundo, ang daming problema, ang daming mga mahihirap na sitwasyon, diba? Tapos pupunta ka, bagaman tayo ay nandito sa ibang bansa, nakikita natin ang sitwasyon ng politika, ang gobyerno, ang mga gera sa ibang parte ng mundo, diba? Nasaan ang kapayapaan? Pero itong kapayapaan po na ito, mga kapatid, is rooted in our faith. A peace that calms the storms inside us. Na dahil, mga kapatid, meron tayong assurance in times of uncertainties. Na kahit may mga problema, may mga pagsubok, alam natin na merong Diyos na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Amen? And this peace, brothers and sisters, must lead us, no, in a better prayer life. No? Alam nyo, isa sa matalinghaga, no? O isa pa rin sa mga mahirap unawain ay yung kung paano tayo manalangin. Alam nyo ba yun? Ang mga disipulo, hindi nila sinabi sa ating Panginoong Hesus na teach us how to preach. No? Teach us how to disciple. Hindi po yun. Wala po kayong mababasa doon na ganun sa Biblia. But ang inas po nila, ang hiningi po nila sa ating Panginoon is teach us how to pray. No? At mga kapatid, sa totoo lang, minsan pag tayo nananalangin, hindi talaga natin alam. No? Hindi po natin alam kung ano ang tama o ano ang tamang paraan. Ano yung dapat ipanalangin at ano yung paraan ng pananalangin. At kailangan po natin dito ang guidance ng Holy Spirit. For us to know. Kaya nga, teach us how to pray. So mga kapatid, this is a peace. No? A peace of God. No? Ito yung unang peace natin. No? So meron tayong tatlong klase ng peace. A peace that comes from God. No? At itong peace na ito ay magkakaroon lamang tayo kung meron tayong pananampalataya. So, in moments of anxiety, in moments of family conflict, work stress, no? Ang kailangan natin na unang takbuhan ng peace is to go near to God in prayer. Amen? Subukan natin yun, mga kapatid. At alam ko, marami naman sa atin ang gumagawa nun na in times na parang biglang nagka-problema, biglang nagka-ano, ang unang-unang gagawin natin ay tayo ay manalangin. At I guarantee you, brothers and sisters, pag ginawa natin to, at alam ko, you already experience it. Naranasan niyo ito bilang mga mananampalataya na sa panahon ng may mga problema, sa panahon na matindi yung kaba, takot natin, pag tayo na nanalangin, binibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Amen? Another thing, a kind of peace, is the peace in our relationship. No? So, ito naman yung peace to God. Nung hindi pa tayo mananampalataya, nung hindi pa natin tinatanggap, alam nyo ba, there is a continuous war between man and God.
mayroong gera. Patuloy na gera. No? Hindi po yung physical na gera, hindi yung spiritual war. No? To mankind. No? Ang isang tao po, akala niya, siya ay at peace with God. No? No? Okay siya sa Diyos. Nagkakamali po siya. Kung hindi pa niya tinatanggap ang ating Panginoong Hesus, He is at constant war with God. No? Kasi magkakaroon lamang tayo ng kapayapaan, mga kapatid, in our relationship to God if we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Ito yung marami pa rin hindi nakakaunawa. No? Na ang akala nila, kung gumagawa sila ng mabuti, no? Kung wala silang inaapi, wala silang ginagawang masama, okay sila ng Diyos. Hindi po. Magiging okay lamang tayo sa paningin ng Diyos if we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. And that's the only time we will have the peace to God. No? So kanina, peace of God from within. No? Because we know we have a Savior. At ngayon, peace on our relationship to God. At mga kapatid, when we have this peace to God, siyempre kaya nga yung cross. Diba? Yung cross, sinasabi ng iba, hindi naman yan talaga yung symbol ng yung cross na gano'n, no? Parang modern cross na kasi yun, nakikita natin. Pero, ang symbolism nito, kung titingnan natin, in the application of a Christian living, no? Yung Christian life natin, ang ganda pa rin eh. Kasi yung cross, isang horizontal, no? Our relationship to God and our relationship to man. O kaya cross na ganyan. No? Once we have this peace to God, di ba? Pag ganyang vertical lang, masasabi niyo bang cross yan? Di ba? Hindi. Pag horizontal lang, masasabi niyo bang cross yan? Hindi, di ba? So, kailangan crossing nga eh. Di ba? Intersection, mag-i-intersect. No? Kaya, in our Christian life, no, meron tayong relasyon sa Diyos at meron tayong relasyon sa tao. No? Hindi po pwede, compulsory yan, prerequisite yan. No, hindi pwedeng relasyon lang sa Diyos, hindi lang pwedeng relasyon sa tao, magkasama po yan. So, if we have the right relationship to God, mga kapatid, it follows, no, yung relasyon natin sa tao. No? Marami kasi, mabubuting tao sila, maganda yung relasyon, no, sa tao, no, pero wala pang relasyon sa Diyos. No? Pero mind you, brothers and sisters, hindi po pwedeng may relasyon ka sa Diyos at wala ka namang relasyon sa tao na maganda. Hindi po pwede yun. No? So, with regards this relationship, no, peace to God, ang sabi dun sa Ephesians 2 verse 14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. No? So, nung ang ating Panginoon, ang Diyos Ama, ibinigay niya yung kanyang anak, no? Nagkaroon po tayo ng chance to have peace to God. At nung ang ating Panginoong Hesus naman ay bumaba sa lupa, ay nagkaroon naman po ng pagkakaisa, peace within the Gentiles and the Jews. No? Yung mga Hintil at mga Hudyo. May Hudyo ba dito? Ha? May Hudyo? No. Tayo ay mga Hintil. No? Sa Biblia may marami pong nung panahon ng ating Panginoon, no? Kadalasan dalawa lang yung division, no? Jews and Gentiles. At when they practice Judaism, pag sinabing Hintil, hindi lang Hudyo ang ibig sabihin sa kanila. No? Pag sinabi mong Hintil, makasalanan din yan. Yun din yung connotation nila. No? Doon sa tradisyon ng mga Hudyo, sa Judaism. So, when our Lord Jesus Christ, kung siya ay dumating, siya ay pinanganak, siya nag-ministry,
Bagamat nung mga unang taon o unang mga ministeryo niya, sinasabi niya, if you remember yung babae na Samaritana na gusto na may sakit yung kanyang anak, no? Sabi niya, hindi ako naparito. Naparito lamang ako para sa mga Hudyo. Pero anong sabi, kahit po hindi ko ikaw pwedeng ipamigay sa aso, kahit po konti lang, kahit mga mumu lang, mga tira-tira, no, kung ipaparaphrase natin. So, ganoon yung takbo. Pero in the long run, nakita natin mga kapatid, si Jesus Christ mismo po ang nag-break ng division. No? Ang kaligtasan ay naging para sa lahat. So, nakita natin that the peace that God gave us, no? He reconciles us to the Father. And now, when Jesus reconciled us to the Father, it's up to us naman. We have the responsibility to reconcile our relationship to others. No? So mga kapatid, ang magandang makita natin dito, no, in the Advent season, no, kaya nga yung kanta ni Michael Jackson, give love on Christmas Day, on Christmas Day. Ato naman na. Nanantok na kasi kayo, medyo nag-ano. No? So, ang maganda kasi dyan no, cozy kayo, no? Sa pulto na nakaupo no? Komportable, sarap matulog, no? Malamig pa. So, ito yung panahon na hindi lang nagbibigayan, kung hindi, nagpapatawaran. It's a season of love, it's a season of giving, a season of forgiveness. No? Kaya nga, ito yung panahon na ang mga tao hindi lamang nagbibigayan kung hindi dapat. No? Minsan kasi yun ang nakakalimutan no? Yung magpatawaran. No? At ito po yung isa sa kung bakit natin laging taon-taon ay nagiging tradisyon yung mga simbolo ng kandila. Meron tayong hope, meron tayong peace, meron tayong joy, meron tayong love. It's a constant reminder na dapat sa panahon, no? Kaya nga, hindi lang sa panahon, no? But especially, diba? Especially in times ng Kapaskuhan, no? Punong-puno tayo ng pag-asa, puno tayo ng kapayapaan, wala tayong kaaway, wala tayong no? Wala naman siguro may mga kaaway dito. No? Siguro mga misunderstanding, pero hindi naman na yun. Hindi na yun yung ganun yung kalagayan natin. No? Siguro maraming umaaway pa rin sa inyo. No? Pero kung kayo ang nagmumula ng away, hindi na siguro ganun. Amen? No, hindi na ganun. No? Patawarin nyo na lang sila. No? Ganun. So yun yung kailangang responsibility natin. Kung meron mong umaaway at patawarin natin. So, ito po yung isang magandang makita natin. We must be agents of peace. No? Huwag na tayo yung pagmumulan ng mga away. Huwag na tayo pagmumulan ng mga conflicts. No? Wala na tayong nakocontribute. Diba? Wala ka naman nakocontribute na maganda. Huwag ka nang manira. Diba? Yun na lang yung iisipin natin. No? But for us, as Christians, iba na kasi lagi yung ating kalagayan. Dapat tayo ay laging maging instrumento ng pagkakasundo-sundo. No? Ng instrumento ng kapayapaan. As our Lord Jesus Christ na ipinakita sa atin. Yun yung example natin. Kung paano ang ating Panginoon ay naging prinsipe ng kapayapaan. Okay. So, pumunta naman tayo sa pangatlong peace. No? At ito yung daily natin, daily peace. No? Living out the peace of Christ in a chaotic world. No? At ito yung the peace in us. No? Ito na yung, dito na papasok yung peace of mind, dito na papasok yung ating
character, dito na papasok yung ating attitude. No? Ang sabi, marami nagsasabi, makikilala mo ang tao kung ano ang ugali niya if he is under pressure. Narinig niyo na ba yun? Tingin ko, lahat tayo, no? Napatunayan yun. No? Makikita natin yung sa panahon na sotto pressione, kapag Italiano, sotto pressione, no? Nakikita natin yung tunay na kung sino tayo. No? At ito po yung pangatlo natin. Sa panahon ng mga kabalisaan, ito ang laging pinapaalala in Philippians 4 verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. So imagine, no? Kaya nga ito yung ating blessing and benediction, di ba? Linggo-linggo, ewan ko kung naaalala niyo, no? Ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirik ng ating pinakamataas na pangunawa. Ito yun, ito kinuha yan. Kayang maunawaan ang siyang mag-ingat sa inyong puso at isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, nakita niyo yung sinasabi ng Biblia. Magkakaroon naman tayo ng hindi mapaliwanag na kapayapaan kung tayo ay nakipag-isa. No? Sabi diyan, pakikipag-isa kay Kristo Jesus. No? So, the best way to battle this anxiety, no? Lalo ngayon, no? Bagamat tapos na, yung buti nga, nabawasan na yung mga anxiety natin, di ba? Natapos na yung Christmas party ng linggo. Yung mga nanalong group, di ba? Nabunutan na kayo, akala nyo, matatalo kayo. Buti na lang, nanalo kayo hindi. Kunti-kunti lang. Di ba? Ansya din kayo nun. Di ba? Slide daw. Pero lahat tayo, ay tuwing dumarating ang Kapaskuhan, nagkakaroon tayo ng mga anxiety, no? Especially nga sa atmosphere, no? Yung sa spirit of giving na masyadong tayo nagpo-focus sa materialism. No? Kasi nga, mahal natin yung isa't isa. No? Mahal natin yung mga kamag-anak natin, yung pamilya natin, that we want to give more. Yun kasi, alam niyo yun yung nagpapa-stress minsan Kung if only I can afford more, di ba? Mas maganda sana yung maibibigay ko. Di ba? Ganun tayo, pagmahal natin ang tao, di ba? Kung kaya kong magbigay ng higit pa, yun yung ginagawa natin na minsan nga, nagdudulot ng stress. No? But, ang kapayapaan na pinag-uusapan natin, yung the within, no? Marami tayong nakikita ngayon, no? Sabi, ang tao daw walang kakontentuhan. Paano daw natin malalaman kung ang tao ay maibigin sa salapi? No? Yun yung madalas nating maririnig, di ba? Yung money is not evil. Di ba? Ang pera hindi masama. Alam niyo ba yun? Meron bang magsasabi dito ng pera masama? Sinungaling kayo pag sinabi yung pera masama. Hindi masama ang pera. The love of money. No? At sabi nga ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Pag sobrang minamahal na ang salapi, doon nagiging masama. Pero money itself, hindi po yan masama. Pero ang problema kasi ngayon, masyadong, especially ng tong season ng ganito, no? Na magpapasko, marami ang nai-stress no, sa mga pag-shopping, sa mga ibibigay. No? Yung sobrang pagmamahal sa pera, no? acquire. No? Kaya nga, di ba, anong problema sa Pilipinas pag Christmas season? Tumataas ang crime rate. Di ba? Ano sabi nyo? Bilihin. Dati naman mataas ang bilihin.
No? Di ba? Tumataas ang crime rate kasi kahit yung ordinary tao, siyempre gusto nilang maghanda. Gusto nilang makapagbigay ng mga regalo sa kanilang mahal sa buhay. No? So, yung mga walang means, gagawa sila ng masama. No? Magnanakaw, magkakaroon ng kung ano-anong hindi maganda, nararakit, di ba? Ng kapwa. So, ito yung problema. No? Kaya tumataas yung crime rate kapag magpapasko. So, ano daw yan eh? Yung pasukan, saka magpapasko. Yan, yun daw yung tumataas yung crime rate. Kasi kailangan pumasok sa eskwelahan ng mga bata, di ba? Tapos Pasko, kailangan may pangregalo, may panghanda. Kaya napakarami ang talagang nape-pressure. No? Marami talagang lumulungkot, no? Minsan. Doon sa mga panahon na dapat sana ay merong kasiyahan at merong kapayapaan. So mga kapatid, let us pray, no, to God more, na magyan tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Na magkaroon tayo ng puso na payapa. Minsan kasi we are playing God. Narinig niyo na ba yun? Most of us are playing God. Let God be God. Yung mga bagay na wala tayong control, ipaubayan natin sa Diyos yan. Diba? Kaya nga yung motto kung makalimutan yung motto ng dad ko do your best and God will do the rest. Diba? Wala na sa kamay mo, ginawa mo na yung pinaka-best mo. Sa Diyos na yan. Ipagpapasa Diyos na natin yan. At pag ganun yung ating kaisipan, mga kapatid, ay mababawasan. Magkakaroon tayo ng peace. No? Magkakaroon tayo ng pusong mapagpasalamat, especially kapag napapatunayan natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So, as an encouragement to us, brothers and sisters, continue to cultivate our prayer life. No? Na-experience nyo na ba yung hamon, no? A challenge sa atin itong magji-January na have you ever experienced writing down your prayer request? May gumawa na ba dito nun? Meron kayong journal, inilista nyo lahat ng mga prayers nyo. Yung lahat ng prayer request nyo. At the end of the year, kung babalikan nyo siya, makikita nyo doon, ay, natupad to. Ewan ko, tumatawa kayo, pero baka wala pang gumawa dito. I experienced that once. No, hindi ko man lagi nagagawa pero nagawa ko yan. Tapos pagbabalikan mo siya, doon natin lalong ma-appreciate yung kabutihan ng Diyos. Bakit ba ako nag-worry nito? Naging okay din naman. Naging maayos ang lahat, di ba? So, yung peace na ibinibigay ng Diyos, mga kapatid, hindi po talaga ito yung peace na meron. Maraming mga tao, they find peace in many things, no? Kaibigan, bisyo, security, financially, no? Mga relationship na forbidden, no? Maraming ginagawa ang tao na para magkaroon lamang ng segment, no? A certain peace na pansamantala. Pero mga kapatid, iba po ang kapayapaan binibigay ng Diyos. So mga kapatid, let us remember the call to share the peace of God. No? Dahil tayo ay nagkaroon ng kapayapaan dahil sa ating Panginoong Hesus, no? Matutuloy natin i-share. Kaya nga, we are all ministers. So, lagi nyo naririnig yan. Na once na tayo ay naging mananampalataya, lagi dapat tayong instrumento ng kapayapaan. So the nature of Christ's peace
the embracing of peace in our relationship because of our reconciliation by Jesus Christ. We must live out the peace in Christ. Ito yung ipamuhay natin. Na yung kapayapaan meron tayo sa kabila ng maraming nangyayari sa ating mundo. At tandaan natin, ito po ay regalo. We are called to reflect His presence in our lives, fostering reconciliation, kindness, and love. So mga kapatid, sa panahon ng ating pagdiriwang ng Advent of Peace, pinapaalala sa atin ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang kay Kristo Jesus. Isang kapayapaan na nagpapabago sa ating mga puso at nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na maging instrumento tayo ng pagkakasundo at pagkakaisa. Amen.